Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Mga kapatid, sa araw nga pong ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoon. Ang pagdiriwang ito ay nakabatay sa salaysay ni San Lucas na matutunghayan natin sa aklat ng mga gawa. Sangayon sa Ebanghelista, matapos ang Panginoon ay muling mabuhay, siya'y nanatili pa rin sa piling ng mga alagad sa loob ng 40 araw. At matapos ang panahon ito, ay umakyat siya sa langit. Kaya nga kung ito ang pagbabatayan natin, dapat sana nung Huwebes natin ipinagdiwang ang dakilang kapistahan. Gayunpaman, pinahintulutan tayo ng Santo Papa na dito sa Pilipinas, ipagdiwang natin ang dakilang kapistahan sa linggong ito. Sa ganitong paraan, mas marami ang makadadalo sa pagdiriwang at makakabahagi sa biyayang hatid ng dakilang kapistahan. Pag-akyat sa langit. Naalala ko po yung kwento tungkol doon sa isang katikista. Nang minsan siya'y nagtuturo, kanyang tinanong yung mga bata, mga bata, sino sa inyo ang gustong makarating ng langit? At yung mga bata tuwang-tuwa nagsipagtaasan ng kamay. Pero napansin niya, may isang bata na hindi nagtaas ng kamay. Kaya't nilapitan niya ito, tinanong, "O Pedro, ayaw mo bang sumama sa amin para makarating ng langit?" At sumagot si Pedro, kasi po ma'am, sabi ng nanay, umuwi ako agad pagkatapos ng klase. Yung pala, kaya ayaw niya. Kayo naman ang tanungin ko, sino sa inyo gusto makarating ng langit? Taas ang kamay. Ayaw nyo? Pambihira naman kayo. No? Taas ang kamay, gusto makarating ng langit. Sino gusto mauna na? Kabilis naman ang baba ng kamay nyo. Mga kapatid, ang pag-akyat sa langit ay isang dakilang misteryo ng ating pananampalataya. At ito nga po ay may 3 mahalagang bagay na iniiwan sa atin. Ano nga ba ang pag-akyat sa langit? Una na, ito'y nangangahulugan, nagtatapos na ang kanyang pananahan sa piling natin sa pamamagitan ng katawang lupa na kanyang nakamit kay Maria. So nagtapos ng ganitong pag-iral. Pero hindi nangangahulugan na tuluyan na tayong inabandona, iniwan o inulila ng ating Panginoon. Maliwanag ang kanyang pangako dito sa ating Ebanghelyo. Ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Oo, napawi na siya sa ating paningin, pero siya'y nananatili sa ating piling. Nagsimula lamang ang isang bagong anyo ng pakikipag-ugnayan at pananahan sa piling natin. So yan ang una. Pangalawa, kung siya sa loob ng 33 taon ay Diyos na nakapiling natin, kumilos sa gitna natin, sa pamamagitan ng katawang lupa mula kay Maria, ngayon siya'y patuloy pa rin nananahan at kumikilos sa gitna natin sa pamamagitan ng isang bagong katawan. At yan yung tinutukoy ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Nasa kalipunan ng mga mananampalataya, tayong pamayanan na binubuo ng mga binyagan. Tayo ang katawang mistiko
ni Kristo. Yan ang mahalagang tawag sa atin, katawang mistiko. At sa pamamagitan nga natin na ipagpapatuloy ni Jesus ang kanyang napasimulang misyon. Kaya dito'y maganda nating alalahanin ang bahagi ng tula na isinulat ni Michael Kwa. Sabi ng manunulat, God needs our lips to continue His preaching. God needs our hands to continue His blessing. God needs our heart to continue His love. And God needs our body to continue His suffering. Kailangan ng Diyos ang bawat isa sa atin na may pagpatuloy niya ang kanyang napasimulan. Una, kailangan niya ang ating mga labi para may pagpatuloy ang pangangaral. At yan po ay unang iniyatang sa balikat ng mga apostoles. Kaya't narinig natin sa Ebanghelyo ang mahigpit na tagubilin, humayo kayo sa sanlibutan, ipangaral ang mabuting balita. Humayo kayo sa pamamagitan ng pagbibinyag, sila'y turuan na sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Kaya nga't sa kanilang matiyagang pangangaral, ang Ebanghelyo ay lumaganap mula sa Jerusalem patungo sa mga mahalagang pook ng panahong iyon. At ito'y kinakailangan magpatuloy hanggang ngayon. Kaya't hindi lamang po sa pamamagitan ng labi ng mga misyonero, mga pari na nangangaral sa mga pagdiriwang, kailangan ang labi ng bawat isa sa atin para ang Ebanghelyo ay may palaganap. Kaya nga't ang magulang na buntyagang nagtuturo sa kanyang anak, hindi lamang pagtuturo ng katisismo, kundi may kalakip na magandang halimbawa, pinapaintulutan niya na si Jesus ay makakilos sa kanya. Kaya't maging ang mga magkakaibigan, kapag ang kaibigan mo ay binigyan mo ng magandang payo ayon sa aral ng Panginoon, hindi mo man ito sinasadya, si Jesus ay nangungusap sa pamamagitan mo upang ang iyong kaibigan hindi lamang mapagpaliwanagan, kundi may padama rin sa kanya ang pagmamalasakit ng Panginoon. At dito ngayon papasok mga kapatid ang dahilan kung bakit ang linggong ito ay itinakda upang maging World Communication Sunday, linggo ng pamamahayag, sapagkat hindi lamang po sa pamamagitan ng labi, kundi sa tulong ng ating mass media, ang Ebanghelyo ay may palaganap natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Mahalaga ang ginampanan ng mass media, ng social communication, lalo na po ng panahon ng pandemya. Di ba natatandaan ninyo, bawal lumabas ng bahay. Kahit ang magsimba, ipinagbabawal noon para maiwasan ang paglaganap ng COVID-19. At mabuti na lang sumaklolo ang social communication. Bakit? Kasi kahit nasa ating tahanan, nakadadalo tayo sa pagdiriwang sa pamamagitan ng mass media. At magpahanggang ngayon sa kanilang tulong ang mga taong hindi makapagsimba, lalo na yung mga may sakit, na bibigyan ng pagkakataon makadalo sa ating pagtitipon. Kaya nga ipagdasal din natin ang mga kumikilos sa ating mass media o social communication
Mahalaga rin ang kanilang ginagampanan. Sila'y katulong upang sa gayon may pagpatuloy ni Jesus ang kanyang pangangaral. Pangalawa, God needs our hands to continue His blessing. Ang ating mga kamay ay kasangkapan sa paggawa. At sana po hindi sa paggawa ng masama, sa paggawa ng kabutihan. Paggawa hindi lamang para sa pansariling kapakanan o kapakinabangan. Sana'y gamitin natin ang mga kamay na ito para rin naman sa ikabubuti ng ating kapwa. Kaya po, sana sa pagmamalasakit natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod, ayon, na ipadadama natin sa ating kapwa, kapiling nila si Jesus sa pamamagitan nating nagmamalasakit sa kanila. God needs our heart to continue His love. Mahalaga ang pag-ibig. Ang pag-ibig ang patuloy na magpapakilos ng mundo. Love makes the world go round. Sana po ang bawat Kristiyano ay tunay na maging puso ng Panginoon na nagmamalasakit sa kapakanan ng kanyang kapwa. Kapag tayo nagmamahal ng busilak at wagas, nadarama ng ating kapatid, mayroon nga palang Diyos na nagmamahal dahil may mga Kristiyanong nagmamahal. At sa bandang huli, God needs our body to continue His suffering. Sabi nga ng isang santo, handa siyang magpakasakit kung kulang pa ang pagpapakasakit na ginawa ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating pong pangangaral, sa ating paglilingkod, sa ating pagmamahal, hindi maiwasan na tayo rin ay magdusa at mahirapan. Pero ang hirap ng ating katawan ay titiisin natin. Bakit? Kasi pinipilit natin sa pamamagitan ng ating katawan, may pagpatuloy ni Jesus ang kanyang pagpapakasakit sa bundok ng Kalbaryo. At yan ang ikalawang aral ng pag-akyat sa langit. Nagtapos na ang kanyang pananahan at pagkilos sa pamamagitan ng katawang lupa kay Maria. Ngayon naman, sa pamamagitan natin, ang mystical body of Christ, ang katawang mistiko ng ating Panginoon, nagpapatuloy ang kanyang pananahan at naipagpapatuloy niya ang pagpapalaganap ng pagliligtas. At pangatlo, ang kanyang pag-akyat sa langit ay pangako at pag-asa nating lahat. Ilang linggo pa lamang ang nakalilipas sa bahagi ng pamamaalam ni Jesus ay kanyang sinabi, "Huwag kayong mabalisa, manali kayo sa akin at manali din kayo sa Diyos. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon ay sinabi ko na sana sa inyo. At ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. At matapos kayong ipaghanda ng matitirhan, ako'y babalik upang kung saan ako'y naroon, ay dumuon din naman kayo." Yan ang pangako ni Jesus. Hindi lamang sa mga apostoles, hindi lamang sa mga alagad. Yan ay pangako niya sa ating lahat. Karaniwan ginagamit ko ditong halimbawa ay yung rehas ng ating bintana o ng ating gate sa pintuan.
Tanungin ninyo ang gumagawa ng mga rehas. Sila'y maingat na yung agwat sa pagitan ng dalawang bakal, lalo na kung ang disenyo ay parallel bars, maingat sila dun sa agwat. Kinakailangan ito'y may sapat na distansya na hindi magkakasya ang ulo ng tao. Sapagkat ang bungo ang pinakamalaking buto. Kaya kapag naipasok ang ulo, madaling ipagsiksikan ang buong katawan. Kaya nga kung si Jesus na ulo ay nakapasok na sa kalwalatian, pangako, pag-asa at katiyakan, balang araw, tayo rin ay makapapasok sa kalwalatiang iyon. Yan ang pangako, yan ang ating inaasahan matapos natin magampanan ang inaasahan sa atin. Kaya nga't ang dakilang kapistang ito'y hindi lamang ang pagtingin sa langit. Yan ang sinabi ng dalawang anghel. Bakit kayo nakatingin? Ang Jesus na inyong nasaksihan ay muling magbabalik. At bakit siya magbabalik? Hindi lang sa paghuhukom. Siya'y magbabalik upang sunduin ang kanyang mga tapat na lingkod. Kaya kung nais natin makapiling siya, wala tayong ibang daan kundi ang manalig sa Kanya, sundin ang Kanyang mga atas na gawain, mabuhay ayon sa Kanyang aral. At ang pangako ay tunay mapanghahawakan.